Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. O mga kabunyog, mga kababayan, punto diretso ulit tayo. Di ko sila mapapatawad. Yan. Yan ang sabi ni Harry Roque tungkol sa mga Marcos. Ha? Hindi raw talaga niya mapapatawad si Marcos. Paulit-ulit na sinabi ni Roque. Grabe daw ang ginawa sa kanya. Grabe daw ang ginawa sa kanyang pamilya. O, panoorin niyo mga kabunyog, mga kababayan. May low moments ba kayo together ng wife mo? Well, the low moments were the fact that we celebrated Christmas and New Year for the first time without our children. It was the saddest Christmas and New Year that we had. And one of the reasons why perhaps I will never forgive this Marcos administration for what they did. Pag po ba natapos ang Marcos administration ay nandoon yung consideration na kayo'y babalik sa Pilipinas? Definitely. As soon as Marcos is gone, I'm back on day one. And sana this time around, we make them pay for all their offenses. No? Ang hirap kasi the first time around when we drove them away, si Marcos Sr., we just forgave them. We recovered some of their ill-gotten wealth, but not all of it. And that's why they're back with a vengeance. Ang tinutukoy ni Roque, yung pinagdadaanan niya ngayon. Siyempre, nagtatago siya. Nandun siya sa The Hague, sa the Netherlands. Nag-apply siya ng political asylum. Hindi niya sigurado kung ma-approve o mag-grant. Yung kanyang mga pinaghirap, mga yaman, o kung ano man ang kanyang sobra, marami siyang yaman. Marami daw yan nabiling lupa doon sa Bataan. Ang daming napundar na mga ari-arian. Pero hindi niya naman ma-enjoy. Hindi rin siya makapagbiyahe kung saan-saang bansa. Kasi nga ngayon nagtatago na siya doon sa the Netherlands. Doon na siya umaasa ng political asylum. Habang nag-a-apply siya ng political asylum, hinihintay kung mag-grant o hindi siya pwedeng lumabas ng the Netherlands at saka sa Schengen visa countries. Hanggang lang siya doon, Belgium, Germany, yung ino-honor yung visa ng Schengen. Pero hindi na siya makakalabas doon at hindi pa rin sigurado kung mag-grant yung kanyang political asylum. Pag hindi na-grant yung kanyang political asylum, tapos. Talagang may batayan na siya, may basis na para i-deport siya ng Dutch government, pabalik ng Pilipinas. Umaasa si Roque na i-grant. Pero yun na nga, kung saan-saan siya napunta, parang ang una yata, napunta ng Singapore, pumunta ng Dubai, tapos batay sa kwento ni Roque, nakasama niya daw yung mga kanyang mga anak isang araw at kalahati lang doon sa Japan bago uli siya pumunta ng kung saang bansa hanggang sa makarating din the Netherlands. So sinisisi niya si Marcos, sinisisi niya sa kanyang mga pinagdadaanan ngayon. Yung Pasko daw, sa unang pagkakataon hindi niya raw kasama ang kanyang asawa at mga anak. Sa mga pinagdadaanan ito ni Roque, siya? Ang sinisisi niya si PBBM, ang gobyerno ni Marcos. Sabi ni Roque, sinuportahan niya daw ito, sumuporta daw sila dito, ang mga Duterte, tapos sa bandang huli, ganun daw ang gagawin sa kanila. Ang mga nangyayari sa iyo, Roque, kagagawan mo rin yan. Bakit? Ang gusto mong mangyari? Sa kabila ng napakarami mong mga pinaniniwala ang krimen ng mga nagawa mo, hindi ka lang habulin doon, hindi ka lang panagutin dahil kakampi ka naman ng administrasyon. Ang buhay, Roque, ay weather-weather lang. Nung panahon, administrasyon ni Duterte namamayagpag kayo. Ay alam mo namang ginawa nyo kay Laila. O di ba, anong sabi mo noon? Spokesperson ka pa. Anong sabi mo? Kung si Laila de Lima ay walang sala, harapin niya. Ibalik natin yan sa iyo ngayon, Roque. Kung ikaw, Harry Roque, ay walang sala, harapin mo. Anong ginawa mo? Di ba tumakas ka? Tumakbo ka. Nung pinapahiya mo si Laila de Lima doon sa pagdinig sa kamera, human rights lawyer ka pa naman, pero ginawa mong katatawanan yung pagdinig doon sa kamera. Dahil lang kayo noon ang nasa kapangyarihan. O ngayon, hindi na kayong nasa kapangyarihan.
Kaya ka lang naman ang mamayagpag nung una, akala mo dahil nanalo yung unit team, tuloy pa rin ang inyong maliligayang araw. Dahil kahit papano, kakampi nyo ang Marcos. Ay God works in mysterious ways eh. Hindi rin ginusto ng Diyos yun. So gumawa ng Diyos ng ibang paraan. Nabuwag ang alyansa ng unit team. Nandyan ka na ngayon sa Duterte. Pinapanagot na kayo, yung kampo ng mga Duterte. Nakakulong si Kibuloy, nakakulong si Digong sa ICC, maraming mga kasong kinakaharap si Sara, may mga nakabinbinding reklamo laban kay Bongo, kila Pulong, ikaw mayroon ding warrant of arrest dahil sa qualified human trafficking, kagagawan nyo yan. Kagagawan nyo yan, Roque. Hindi yan dahil kung wala namang mga ebidensya, kung wala namang mga testigo laban sa'yo, wala naman, hindi ka naman magkakaroon ng kaso. Bakit si Panelo? Tama naman si Panelo eh. Sabi ni Panelo, hindi naman yan dahil sa political persecution. Bakit naman ako? Ang dami kong komentaryo sa administrasyon, sa gobyerno, hindi naman ako kinakasuhan kasi walang maikakaso sa akin. Pero yung kay Roque, sabi ni Panelo, yung kay Roque, ay mayroon naman talagang mga ebidensya, yan ang mahirap eh. May nakuhang ebidensya doon sa ni-raid na Pugo. Maraming mga ebidensyang nakuha laban sa kanya, yan ang problema, sabi ni Panelo. Yan, sagutin mo nga yan, Roque. Sabi ni Panelo, ang mahirap daw sa'yo, may mga ebidensya kasi. Hindi ka naman daw pinipersecute, sabi ni Panelo. Nakunan lang ng mga ebidensya. Ngayon, kaninong komite sa Senado ang nag-imbestiga niyan? Si Risa Hontiveros. Nag-imbestiga sila ng tungkol sa mga illegal na Pugo. Ayan, nang inimbestigahan ng illegal na Pugo, maraming lumabas. Imagine mo yung lumabas yung sa Bamban kila Alice Guo. Lumabas yung sa Purak doon kay Cassandra Leong at doon ka sangkot. Doon ka nasangkot, Roque. At maraming mga ebidensya at testigo laban sa iyo. So hindi ito gawa-gawang kaso. Harapin mo kung gusto kong abogado ka naman sa'yo, magaling ka. Ba't hindi mo maharap? Ngayon, nagagalit ka sa gobyerno ni Marcos. Ang buhay ay weather lang. Ganyan din ang ginawa ninyo noon nung panahong nasa kapangyarihan kayo. Anong sagot mo noon pag tinatanong ka bilang presidential spokesperson? Ang sabi mo, kung wala naman kayong kasalanan, harapin nyo. Hayaang gumulong ang hustisya. Yan din ang ibabalik sa iyo ngayon yan. Kung wala kang kasalanan, Harry Roque, harapin mo. Bakit ngayon galit ka? Galit ka dahil ang gusto mo, kahit mayroong mga ebidensya laban sa iyo, kahit may nagawa kang pinaniniwala ang mga krimen dyan sa illegal na Pugo, para sa iyo, wag ka dapat habulin dyan. Kung pwede, protektahan ka pa dahil kakampi ka. Yun ang gusto mo. Ay hindi. Hindi ka naman nakakampi. Ang buhay ay weather lang. Kung panahon, kayo ang namamayagpag, kayo ang nangingibabaw dahil administrasyon ni Duterte noon. Malakas ka sa administrasyon na yan noon. Ngayon, hindi na kayo eh. So, wag kang magalit. Huwag kang magalit. Karma ang tawag dyan. Mabuti nga kayo. Mabuti ka nga, Roque. Grabe na yung grabe na yung himutok mo na hindi mo nakapiling yung pamilya mo noong Pasko. Yung mga namatay sa war on drugs, yung 25,000 to 30,000 na namatay, hindi na yun tungkol sa hindi nakapiling sa Pasko. Talagang hindi na nila makakapiling kasi pinatay na. Hindi dumaan sa mga due process. Pinatay noong panahon ng administrasyon na pinaglingkuran mo, panahon ni Duterte. Yan, Roque. Ikaw nga, ang inaano mo, ang sama ng loob mo dahil hindi mo nakapiling ang pamilya mo sa Pasko. Yung mga namatay, yung namatay ang kanilang mga ama, yung namatay ang kanilang kapatid, yung nakamatay ang kanilang mga nanay, kamag-anak, hindi na nila makakapiling. Hindi na may babalik ang mga buhay na nawala noon. Mabuti na nga lang at may ICC na kahit papano nandyan para magbigay ng hustisya sa mga biktima ng war on drugs ni Duterte. Yang mga nangyayari sa iyo ngayon na sabi mo, nagdadaan ka sa mga grabing hirap at sakripisyo dahil kay Marcos, ay kagagawan mo rin yan, Roque. Pinapanagot ka lang sa mga pinaniniwalaang krimeng nagawa mo. Ang kailangan mong gawin, harapin mo. Kasi sabi mo noon pa, kung wala namang kasalanan, huwag takasan, harapin. Sige, ibalik namin sa iyo. Harapin mo, Roque. Bumalik ka na sa Pilipinas kung wala kang kasalanan. Yan, mga kabunyod, ang ating punto
Diretso. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.